Magandang hapon mga kapatid, ako po si Mean Los Baños, ang Senate Correspondent po ng News 5. Pag-usapan po natin ang pagdinig pa rin ng Senado kaugnay po sa epekto ng nagpapatuloy na gulo at tensyon sa Middle East, kung saan ang epekto nga po damang-dama natin. Pagtaas ng presyo ng langis, kuryente at ng ilang bilihin. Kaya naman nanawagan na si Senator Win Gatchalian bilang chairman ng Senate Protect Subcommittee na baka pwedeng magpatupad ang ERC ng staggered payment o yung utay-utay na pagbabayad sa ating kuryente. Dahil ang tanong ng mga senador dyan sa pagdinig na yan, bakit nga ba biglang lumobo yung ating bill sa kuryente? At ang sagot nga dyan, pinaliwanag naman yan ng maayos ng Meralco sa pagdinig, kung saan sinabi nila na ang talagang driving force dyan sa pagtaas ng ating kuryente ngayon ay yung paghina ng piso. Dahil kapag nag-generate ng kuryente, gumagamit ng fuel at yung ginagamit at yung fuel po na binibili ay imported. At syempre, ang pambili po dyan ay dollar denomination. So habang humihina po ang piso, mas nagmamahal po yung pambili natin ng fuel na yan. Dahilan kaya tumaas po yung presyo ng ating kuryente. Pero syempre, sinita rin ng mga senador, yung mga nakikita natin sa mga netizens, at malamang kayo din napansin nyo, bakit nga ba kasama sa bill yung para sa subsidiya sa mga senior citizens at para din dun sa lifeline rates? Ang sinasabi kasi dyan ng Meralco at ng ERC, pinapatupad lamang nila kung anong nasa batas o yung nasa IPIRA law. Pero ang sinasabi nila Senator Amy Marcos, baka naman pwedeng i-shoulder na yan ng mga distribution utilities. Bagay na ang sinabi naman ng Meralco ay tutuparin nila or susundin nila anuman ang maging desisyon ng ERC. Pero, okay, bukod sa usapang kuryente mga kapatid, sa naturang pagdinig na pag-usapan din po, tataas ba ang presyo ng bigas? Sabi po ng Department of Agriculture, posibleng tumaas by September ng hanggang 60 to 62 pesos per kilo from the average of 50 pesos per kilo right now. Bakit? Dahil napakamahal daw po ng fertilizer. Mula sa mahigit 1,000 lamang ngayon, umaabot na raw po yan ng 3,000 ngayon. So ang nakikitang solusyon dyan para hindi mangyari yung ganyang kalaking pagtaas sa presyo ng bigas ay pwede daw mag-blend ng local at ng mga imported na bigas. And then nariyan din yung pag-blend ng bigas at ng white corn o mais. At syempre, yung pag-subsidize o yung pagbili ng pataba at ibibigay na lamang sa mga magsasaka para bawas na rin sa kanilang gastos, at sa ganyang paraan, posibleng hindi tumaas o kung tumaas man, hindi ganun kalaki yung itataas ng presyo ng bigas at hindi na nga po sumabay pa sa dami ng mga pinoproblema nating pagtaas ng presyo ngayong mga panahong ito. At yan lamang po ang latest mula dito sa Senado. Magbabalik po ako para sa update. Salamat po!